Nandito tayo sa docking area, papuntang Corregidor. Actually, malapit lang yung Corregidor. 20-minute boat ride lang siya. Tapos ito yung boat na sakyan namin sa baba, Katig. Safe naman so far. Tapos hopefully magandang weather para hindi maalon. Going to the island, kailangan nakaganito para hindi mabasa ng dagat. May konting alon papunta, pero malapit lang naman yung Corregidor Island sa Cordera. So around 20 minutes or so yung biyahe. Papaalis lang kami dito sa Cove. And then later, yun, see you in a bit, Corregidor. Kaya-kaya ng taga-Vittoria yung ano na yan. Okay, nakaland na kami here sa Corregidor Island. Ang hindi lang okay talaga yung may basura. Super dami na basura. So that's General Douglas MacArthur. So madaming pictures here ng mga batteries, ng mga guns. Ito yung Island of Corregidor. Currently yan tayo sa gitna, kung saan doon tayo nagda-dock. Parang pinaka-pier and port nila. Tapos yung mga establishment nasa gitna. Ang daming pictures. And also sorry for the garbage. A lot of garbage arrive in this island because Corregidor is the catch basin of garbage. Because imagine 6 provinces surrounds Manila Bay and Corregidor situated at the mouth of Manila Bay. So Batangas, Cavite, Manila, Bulacan, Pampanga, and Bataan. Garbage arrives here. I mean, the garbage. So yun pala yung reason ko bakit So Corregidor is the catch basin of garbage. Sometimes water lilies from Manila, Pasig River, arrives in this island also. And sometimes so, tabi ng punong ito may crater, bomb crater. Ibig sabihin, binomba to dati. So either, yun nga, invasion of the Japanese or retaking by the American forces. And yung medyo, dito, nakakatawa. This was bombed by both the Japanese and the Americans. The cement were made by the Japanese and yung steel made by the Americans. So, yeah, you can see the structures. Medyo sira na talaga siya. Maganda yung point na sinabi ni Kuya Edward kanina. Ruins is part of our history. A country without history is a country without a memory. And these ruins are fragments of our country's memories. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay sa simbahan din ang tuloy. Charot. So makita niyo po may mga tama na baril yung mga walls. Si Kuya Edward pala is our tour guide. Sikat yan. Search mo lang. So sabi ni Kuya Edward, sa tagal-tagal na niya dito sa Corregidor, so inisip ng tao lagi may multo. According to him, never daw siya naka-encounter ng mumu dito sa Corregidor. Wala, hindi ako nakikripihan sa lugar. Interesting nga, kasi fan ako ng history. Ayun, kung ba American yung kabila, ito naman mga Filipino barracks for the American. So those shells is stored inside the shell room. When it comes out, hung on this railing by chain blocks. Then you gotta transfer this push start. You gotta push exactly the gun barrel for reloading. So we're going inside this gun shell room.
So you can see, ang dami pang bullet marks. Talaga may mga magagaling din Pinoy na they tried to vandalize some parts. Yeah, more vandalism here. So punta naman sa batteries, more guns. Commander of this gun battery, he got hit on his air. He cannot hear anymore the order from his commander to ceasefire. So he still continue firing his gun against the Japanese until they captured here. Imagine these guns, talagang pang malayo. 13 kilometers daw ang inaabot ng guns na to. Face each other, don't kiss muna, wag muna. Okay. A little closer. Closer. So two married couples, kakasal lang nila. So the reason why I joined this tour is to this is my first time sa Corregidor. And dahil mahilig ako sa history, Corregidor is one of the most historical places here in the Philippines. Panahon pa ng mga Kastila, sikat na yung Corregidor, ginamit ng mga Spaniards kasi strategically maganda yung location niya. Yung island na to, marami siyang artilleries, madami siyang gaya niya, batteries na nagde-defend sa kanila. At yung mga barkong paparating here, nadidepensahan talaga nila. And sa kabilang parts din kasi dito, bukod sa Corregidor, meron pang Fort Drum, mga anti-aircraft naman na mga baril or mga cannons na ginamit ng mga Kastila, Americans at Japanese noong mga unang panahon. Parang nirat-rat. Parang pinagbabal. Uy, malamig. Malamig dito sa area na to. As in, ref levels. Alamin na kung ba't gano'n. So mayroong sikat na Japanese propaganda na nangyari noong araw. Ginamit nila to, yung parang sumisigaw sila ng bansay. Gumagano sila, bansay. Dito pala lang ginawa yung propaganda na yon. So nangyari, mga Japanese soldiers nakandyan sa ibabaw nung gun. It's a propaganda to tell the world, and it's published by the Germans na sinasabi na na-capture na ng Japanese yung biggest artillery or yung biggest weapon ng mga Americans, and yung biggest base kung saan nag-downfall yung Corregidor. Okay, there's a bunker. There's a bunker here. Pasya natin yung bunker. Yan, interesting. Medyo madilim nga. Sana walang animals or something. There's equipment at that time inside the bunker, but it was directly hit by bomb, so it closes already. Connected to the main route. But they have also here, they have the generator room here. Generator room. They have the shower room, comfort rooms. Shower rooms and comfort rooms. Generator room. Oh, Gecko. What's the say, Gecko? Ito po. Look, ito po. Oh, Gecko. Here, Gecko. Gecko. Yes, ito po. Okay, out of the bunker. Daryl Jackson. Yes. What's your name, sir? James. James. Hi, James. That's me. Okay. I just started. Well, you got one more subscriber. That's really appreciated. No Thank problem. you, James. So this spot is called the Mile Long Barracks. Dito mahilig magpunta si General Douglas MacArthur. Dito siya nagko-coffee. Madaming recreational activities dito. May pool sa loob. I don't want to go inside kasi medyo yung integrity ng structure hindi na rin ganun kagandahan at may mga falling debris. But I would like to climb up sana. Pero yun nga, I was told na careful, di ba? Kahit may insurance tong travel na to, ayoko naman masaktan. So, mga paratroopers,
dito sila nagland to liberate Corregidor. Men and women soldiers landed there. Freedom is something na it's a gift. It's something that we deserve. Freedom from a lot of things. Freedom from stress sa mga nag-work. Freedom from cruelty. Freedom from a lot of things. Na-maintain pa naman nila yung mga trees dito. Pero wala na yung mga fish. Kasi nga wala ng turista eh. Ito parang lemon squeezer daw. So check natin kung ano yun. So yung mga santa no, maayos pa. Ganda. Sana inalagaan ng government as a whole. Sana inalagaan itong lugar na to. Nakakatawa nga eh. Pinagkagawan pa to ng Bataan at Cavite. Napunta sa Cavite, hindi naman inalagaan. Hindi ko alam. This dome is dedicated doon sa mga lumaban sa war. And next stop sa museum. That's the old cinema. Pagkagabi may dalawang show dyan. Ang pinakahuling pelikula na pinalabas dito sa cinema ay Gone with the Wind. Friendship between allies, yung American and yung Filipino. Kung yung Filipino injured, yung American full battle gear pa siya. Lighthouse. There's a structure at the back of the lighthouse, a globe cell site, and the big cylinders. Those are salt water tanks that supply the saltwater, Olympic-sized saltwater swimming pool. Okay, pupunta kami sa disappearing gun na battery rocket. So itong disappearing gun, pagbaril niya, bumababa siyang ganun, magkatago sa wall. Siguro dahil to absorb the shock. Laki ah. Niloot pala to dati. Niloot, kinuha yung mga metal, scrap metals, binibenta ng mga scavengers. Kasi nga naman, bibilhin nila yun. Or, pwedeng gawin nilang souvenir. Sikat Pilitar. So may napakain tayo sa pusa today. So may isang cat pa here, pakainin din natin. Sige, dala. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Another cat. Okay. Ming 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 ming. Okay, come on. Okay, yeah. Okay, so according to Ate, may dalawang cats lang dito.
Napakain natin yung dalawang cats. And everybody happy. Okay, second to the last stop. Andito kami ngayon sa Japanese memorial or commemorative cemetery. So madaming, parang 4,500 Japanese buried here. Ayun, tapos pinahukay siya before, and 45 sacks of bodies lang yung, of bones lang yung nakuha. It's the original Japanese flag. Japanese flag. Tatami. Yung Japanese goddess of mercy. May water kasi, may vegetation. Feeling ko delikado. Takot. The anti-aircraft guns. So, merong 1, 2, 3. Meron nga doon yung fourth drum. Unsinkable ang tawag doon. So yung island, pinortify nila. So lagyan nila ng mga battery scans. Ang bad trip lang doon, yung mga scavengers, kinuha nila yung mga metal, yung mga scraps, sa binenta nila. Dati may nakasulat daw dyan, pero binandalize ng iba. Tinanggal yung mga markings. Kita ko nga merong outline, pero walang marking. Sabi nga ni Kuya Edward, you cannot please everybody, so ang lalalang binandalize. The tunnel was built for 10 long years from 1922, completed 1932. Down to your right side, that's the map of the tunnel. So, we're going inside Malinta Tunnel. So, yung bus, iikot siya doon, iwan niya kami. And then, Malinta Tunnel, papasok kami here. Okay, dito tayo sa loob ng tunnel. Meko. So, itutour tayo. Ito naging office to ni Manuel Quezon. So ito siya. And then other. Inside this lateral, Para siyang office. 1,000 bed hospital. Before, almost every night, I have a tour here almost 1 hour. So we're gonna go around, explore the hospital lateral at that time. Then I did a total darkness. Turn off all the lights. And my guests, I let my guests walk from end to end. So we're gonna move out in that lateral, lights off. Because I want them to experience the lives of the soldiers when bombing is done on top of them. We're now above 300 feet of solid rock. So original pa. So original structures. Yung itsura niya dati. Ito yung sikat na place or area where merong Malinta Tunnel sa taas. Exiting now. Oops. And Malinta Tunnel. Okay, that's end of the tour. Kaya Edward, tatanungin ko kayo bilang tourist guide at saka syempre gusto natin pangalagaan yung corregidor, di ba? Opo. At so ano yung mga tingin nyo makapagpa-improve? Dapat po tayo, sa mga basura po, dapat meron sana tayong mga organization na pupunta rito para mag-collect ng mga basura para makatulong din po sila sa mga sa management ng island. Or maybe yung pagtatapon ng basura sana sa Manila Bay para hindi na po dumami ang sana ma-prevent, mabawalan yung mga magtatapon na hindi tayo basta magtatapon ng basura kung saan-saan. Kung may basura po tayo, itatapon sana natin sa tamang tapunan para hindi po tayo makapirwisyo sa ibang lugar, sa ibang tao. Isa rin po yun. Yung pagpapa-improve po ng island, sana po maraming mga tour operator na mag-invest sa island para marami pong tourist na mahihikayat natin makakapunta sa island. Tsaka dapat po ang maintenance ng island
cleanliness ng island, especially po sana yung security as safety ng mga turista natin na pupunta rito, kailangan ma-approve. Tulad po natin naman dito, meron tayong Coast Guard, yan na nagbabantay ng island. Tsaka yung company na management ano rito, kailangan ma-improve yung mga comfort rooms, mga historical sites, malinis, safety sa mga turista. Tsaka sir, dati yung hotel mo, ano? Yan, tsaka mabuksan na po ang hotel. Dapat talaga may hotel para ang mga interested na magstay overnight, hindi lang yung historical na may experience nila, kundi yung other side ng Corregidor today. Tsaka kung gagawin niya, mas maraming trabaho. Oo, mas maraming matutulungang mga empleyado, magkaroon ng trabaho, mabigyan ng hanap buhay ang mga ibang walang trabaho. Opo. Ganun din. Sige Sir Edward, invite mo sila magpunta dito sa Corregidor at sa Bataan, tapos paano kanila kukontakin? Sa mga gusto pong bumisita ng island, mga interesado po or interested sa war history, ito po ang nababagay sa inyo. Ang Corregidor Island, because ito ang pinaka-historical history natin, maganda ang historical value. May isi-share ko po sa inyo ang kung ano nangyari during the war. Hindi lang nyo makikita, may experience pa ninyo. Malalaman yung history, makikita nyo kung ano yung mga remnants, yung mga ginamit ng mga Americans, mga Japanese, kung saan sila nagtago, paano ang labanan dito. Ganun po. Ikukwento ko po sa inyo lahat. Lahat po na nangyari sa war. Yan, dito sa Corregidor. World War II po yan, history. Kaya maganda po pumunta rito. Hindi lang po war history, adventure pa ng island. Pwede kayong mag-overnight, pwede kayong mag-day tour. Kung pupunta po kayo, pwede kayong, kung sana po may ferry na, or pupunta kayo from Manila to Bataan, magsasakay po kayo ng mga ganitong bangka. And hopefully, na magkita-kita po tayo lahat dito sa Corregidor. Okay. So, pabalik na kami ng Maribeles. And ayun, next time ulit Corregidor. Mga kanyang bagay, parang natutupad yung pangarap ko maging journalist. Adventure.